Good camera. Oh yeah. Morning. Yeah. Good morning. No, Good morning. Yeah, I'm from the Philippines. Are you Yeah. YouTube channel? Yeah. Really? No. Yeah, So I'm. a YouTube channel. Yeah, the YouTube channel is Doc Alvin. I'm a doctor from the Philippines. Oh, Dr. Alvin. Yeah. Search ya. Bye guys. Yeah. Have a nice day. Kailangan magtipid ng English. Gulat sila eh. Have a nice day. Sabi nila, you have 1.1 million! Guys, narinig nyo na ba yung Lapland? Ako actually first time ko lang rin, hindi naman first time, pero recently ko lang rin nalaman na may ganyang klase pala ng lugar. Yan daw yung pinaka-magical at pinaka-masayang lugar dito sa buong mundo. So for this video, alamin natin kung ano bang meron sa lugar na to, ano yung mga unique health practices nila, lalo na sa pagkain, sa transportation, sa kultura nila, at isasama ko kayo sa na-experience kong mga health struggles dito. Ito ang pinakamalupit na vape tricks na makikita nyo guys. Meron po lang kayakap dito guys. Oh, ang ganda ng gym nila dito guys. Kompleto yung gamit. Oh, may music pa. Namumula yung tenga, namumula yung pisngi, ang hirap igalaw ng finger. Victoria! 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 Actually, ang Lapland po ay composed of 4 different countries. So, andyan yung Norway, Sweden, Finland, at Russia. So, ito po yung pinuntahan natin. Ayan, una dito sa Norway, yan. Tapos dito sa Sweden, yung katabing bansa. And dito sa Finland. So, ito yung Russia. Hindi ko sigurado kung talaga bang kasama ng Lapland yung Russia, pero kinonfirm ko sa Google and kay ChatGPT kasama daw. I-comment nyo nga sa baba kung ano ba talaga. So pagkalapag natin sa Lapland, ang ina-expect ko talaga, para siyang Japan na karamihan ng population ay medyo may edad na. So aging population siya kasi yun yung pagkakalam ko dito sa Lapland. Pero sa mga nakita ko, hindi naman ganun katatanda yung mga tao dito. Parang mixed pa rin naman. May mga kabataan, may mga middle age, pero doon sa mga lugar na medyo probinsya, yan mamaya isa-isayin natin yung mga yan. Medyo mas may edad na nga yung mga nakatira doon. Wala masyadong obese. As in, wala akong nakitang obese. Wala akong nakitang obese. Wala akong nakitang overweight masyado. And in general, parang average looking yung mga physique or mga katawan nila. Very interesting po yung lugar na to kasi may mga countries na magkakatabi. And kahit magkatabi sila, magkaiba yung time zone nila. So ito, pag na-cross mo daw tong bridge na yan, iba na yung time dyan. Parang plus 1 hour na dito sa pwesto natin. So parang kang time travel. Ano oras na? 11. Pag doon, 10. Dito, 11 a.m. Doon, 10 a.m. Amazing. So yan, sa bridge po na yan, sabi ko nga paano kung na-late ka dahil iba na yung oras doon sa katawid mo na bridge. Doon sa oras na kung saan ka tumitira, ganito pa yung oras. Paano kung nag-work ka? Sa Finland yung work mo. Sa Sweden ka nakatira. Delete ka na agad. Dapat pang Finland na time ka na. Kung malapit ka doon sa bridge. Lumipat ka na ng work. So kung nakikita nyo po yung mga lugar na yan, yung mga mas snowy, maputi, and na talaga naman nakaka-refresh sa paningin, nagkaroon po tayo ng isang problema. So time check, it's 3 in the afternoon. Pero sobrang dilim na agad dito sa Oslo. And currently, I think 6 degrees. And sobrang hangin niya. Whew. Yan po yung isa sa mga health struggles na naranasan natin dito sa Lapland. Sobrang lamig po talaga. Sa umpisa lang masaya yung lamig. Mas malamig pa siya sa freezer eh. Umabot po tayo ng -20. So, napakalamig po nun. Talagang freezing na po yung ganong klase ng temperatura. Talagang yung tubig, magiging yelo siya. And sa umpisa, napakasaya, napakasarap sa feeling, nakaka-relax. Pero pag tumagal po, masakit na siya. Masakit sa ulo, masakit sa tenga, masakit sa kamay. And para ka talagang magkakasakit. Woo! Namumula yung tenga, namumula yung pisngi, sobrang lamig. Hindi ko na maramdaman yung mukha ko. Hindi ko na maramdaman yung fingers. Kamig sa kamay.
Delikado po kasi talaga yung tinatawag na hypothermia. Nangyayari po yan kapag bumaba sa 35 degrees Celsius yung katawan ng tao. Ang pwede po mangyari sa inyo dyan, pwedeng hindi na makontrol ng katawan nyo, yung sobrang baba ng temperatura. Pwedeng bumaba or humina yung pulso nyo. Pwede kayo mawala ng malay. And worst case scenario, pwede pong maapektuhan yung iba't ibang organ nyo sa katawan. Yung frostbite naman po, talagang tumigas na yung parte ng katawan ng isang tao. Kadalasan yan yung mga fingertips. So talagang nagyelo na siya. Wala nang blood flow. Walang blood flow doon, pwede masira, pwede mabulok yung kamay. Kaya naman very important po na kung plano nyo na magbakasyon sa mga gantong klaseng extreme cold temperature, dapat po kompleto talaga yung ating layering ng damit. So guys, ito yung current temperature sa labas. Yan, dito sa Kirkenes. Actually, mas malamig nung mga nakarang araw. Parang umabot tayo ng negative 15 to 20 eh. Ngayon, medyo mainit-init na yan. Tapos sa pantaas, hanap kayo ng tinatawag na fleece. Yan, 40% wool yan. Check nyo kasi dapat maganda kung may wool component siya. Kasi yun yung nag-absorb talaga ng heat ng katawan. Fourth layer yung ating ski pants. So, same thing, meron siyang aluminum sa loob to absorb yung warmth ng katawan. And last layer sa top ko yung ating winter jacket. Ganun pa rin. Tapos ito mga accessories, important din. So yan, pag ganyan na itsura, pwede ka na lumabas, explore sa labas sa malamig na lugar, and parang pwede ka na rin manloob ng bahay. Hindi po sapat na meron ka lang kayakap sa gantong klaseng lugar kasi kahit kayakap nyo po si jowa or si Mrs. o si Mr. parehas lang po kayo lalamigin kung hindi kumpleto yung inyong damit. Morning guys. Medyo maaga tayo nagising ngayon. It's 5 in the morning. Ito nyo yung labas. Dilim pa. Pero weird yung mga buildings dito. Parang bawal yung tinted na salamin. Kita lahat yung windows nila. Anyway, sige, gym muna tayo sa baba habang maaga pa. So, ang ganda ng gym nila dito guys. Kompleto yung gamit. May music pa. Kompleto. Sarap mag-gym dito. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks up. So yun guys, kabalik lang natin galing sa gym. Dilim pa rin eh. 7:30 na ng umaga. Parang ano pa rin, no? Mga 4 a.m. pa rin. Pakita ko lang sa inyo yung tubig dito sa Norway. Yung tubig daw kasi nila dito, potable. Galing sa gripo. Wala siyang lasang kakaiba eh. So, naniniwala ako na malinis to. Tingnan lang natin bukas. Isa sa mga common na pagkain dito sa Lapland para ma-counteract nila or para mabalanse nila yung malamig na lugar, medyo truffle. So dito po sa Lapland, medyo fatty yung kanilang mga pagkain. Technique nila to siguro or ito yung naging nakagawian nila kasi nga pag medyo fatty yung kinakain, medyo mas nakaka-counteract yung sobrang lamig ng lugar. So mayaman sila sa salmon, napaka-fresh po ng salmon nila. Sa herring, yan. Itong dalawang isda na to, kahit lean, kahit protein rich siya, medyo malakas din po kasi yan sa fat. And yung mga iba nilang ulam, medyo fatty and creamy yung mga halo. Kaya dito sa mga tropical na bansa po, dito sa atin sa Pilipinas and sa mga ibang Asian countries, kapag medyo mataba tayo kumain, hindi siya nagagamit ng husto. And kapag hindi siya nagamit ng husto, na-store siya as excess fat sa belly, sa leg, sa tiyan, sa mga braso. So sa Lapland po, may karapatan sila kumain ng mga crispy pata, mga chicharong bulaklak, at lahat ng mga matatabang pagkain. Pero syempre, balance pa rin and in moderation. Tsaka tayo mga Pinoy, na-realize ko, kahit sang lugar tayo ilagay sa mundo, talagang nakakapag-function tayo. Kasi napakarami pong Pinoy sa iba't ibang parte ng Lapland. Hi, hello po. Kabayan! Kabayan! Hi mga kababayan! Hello! Hello. Okay na po. So guys, gulog. Tamis Pinahaluan din namin siya ng alak. great wine. Oh. Parang herbal, no? Yeah. Medyo Mix with cinnamon, Oo. vanilla. Parang may luya. Yan, si Bossing Nestor. Taga saan ka sa atin? Pampanga siya.
Ilang taon ka na dito? 4 years na po. Kamusta pag ganito winter malamig? Anong pakiramdam? Dati nung first time ko excited na pumunta dito, tapos nung naranasan ko na yung snow, wala na. Parang ayaw ko na siyang... Minsan mahirap no? Pero sa sa mood, may mga mood swings ka bang nararamdaman? Yung iba daw nakakaramdaman ng mga nalulungkot, ganun. Kapag winter. Kasi, sa amin kasi parang meron kami yung summer din na amusement park. And then, 35 ata kaming lahat na Pilipino dito. Puro Pilipino doon. At least parang may grupo kayo doon. Opo, yun yung... Before kasi ako mag-Lapland, nag-research din ako Nag-research din ako ng mga health conditions nila doon, mga interesting health topics sa lugar nila. And nalaman ko nga, since wala masyadong araw dito sa lugar na to, lalo na po pag winter, parang 1 hour lang Nung time natin, nagpunta tayo doon, 2 hours lang lumalabas yung araw. November po yun pero pag naging January na siya, winter pa rin po kasi Pag January, February na siya, talagang completely buong araw siyang madilim. So, hindi talaga nagpapakita yung araw. And dahil nga dyan, nakakaranas sila ng tinatawag na seasonal affective disorder. And yun nga yung tinanong ko sa ating kababayan na na-interview ko dyan. Pero hindi ko po na-anticipate na pati ako, mararanasan ko rin yan personal. Nung mga time po na yan, talagang hindi ko maintindihan pero parang bumagsak po talaga yung balikat ko. Parang bigat ng balikat ko. Para akong walang gana. Kahit po nasa masayang lugar ako. Happiest place. Parang hindi siya tinatanggap ng isip ko. Yung energy ko po niya napakababa. Gusto ko lang talagang humilata and doon ko nga lang rin napatunayan na talaga pala nag-e-exist yung mga gantong karamdaman dito sa mga Arctic na lugar na kung saan wala talagang araw. Wala sa mood talaga Talagang ayoko gumalaw. Yun yung naramdaman ko niyan. Kaya ang hirap din. Kunyari, naisip ko nga ang hirap pag doon ka nakatira. Hindi ko ma-imagine yung buhay ng ating mga kababayan dyan, lalo na kung first time or talagang nasa adjustment period pa lang sila. Kasi yung adjustment period, yun yung pinakamahirap kasi ma-homesick ka dyan. Yung mga kasama mo sa trabaho, hindi mo kakilala, hindi mo kababayan, ibang lahi. So may kisama ka and of course malayo ka sa pamilya mo. Tapos sasamahan pa ng ganitong karamdaman. So big salute po talaga sa mga naka-encounter ko dyan ng mga Filipino, OFW, and sa mga nakatira dyan sa Lapland. Ang titibay po ninyo and talaga pong nakabilib yung dedikasyon na pinapakita nyo. By the way, nangyayari po itong SAD or Seasonal Affective Disorder kasi po hindi nagiging balance or nagkakaroon ng changes yung mga hormones ng taong hindi na-expose sa regular sunlight. So yung serotonin nila, yung mga happy hormones nila bumabagsak, yung melatonin nila nag-iiba yung values. So yung circadian rhythm apektado, pati importantly yung kanilang mood. So, nalulungkot talaga sila, nagkakaroon ng depression, walang gana, walang energy, and pwede po magkaroon ng mga pagbabago sa behavior. Usually po, binibigyan ng mga gamot na antidepressant yung mga pasyenteng diagnosed talaga ng gantong uri ng karamdaman. Of course, binibigyan din ng vitamin D supplements. And isa sa mga ginawa ko para makarecover ako sa gantong phase, yung pagkakaroon ng regular exercise. And syempre, hindi matatapos ang Lapland tour natin kung hindi natin makikita si Aurora. By the way, na-form po yung Aurora na yan, yung napakagandang kulay na yan, dahil po sa magnetic field ng Earth. So, sa dulo na parte ng mundo. May mga magnetic field po dyan, mga electrons, mga protons, mga kung ano ng particles. And pag nag-react po yan sa mga solar flares or sa mga sunlight, dun po nagpapakita yung ganyang klaseng kulay. Pinuntahan natin yan, of course, dapat madilim na lugar, malayo sa city, malayo sa syudad para wala yung mga city lights. Naganap lang tayo ng tahimik na lugar na pwede mag-park at iwan yung sasakyan. Tapos nag-abang lang ng onting minuto and napakabait po ni Aurora kasi nagpakita agad siya.
By the way, bago ako umuwi, tinry ko muna yung tinatawag nilang Finnish ice bath. And sobrang lamig, ito po yung nangyari sa akin. Easy kay Doc Alvin. Ah! Hindi, wala lang. I expected too much, Doc Alvin.